Gambito na to atong mga baba, atong mga kamot, atong matiis, atong pagdaig, sa atong buhay nga Dios. Daigon, daigon ka, o Diyos makagagahong. Daigon ka, daigon, daigon ka, o Diyos labing gamhanang. Daigon ka, way makalabaw sa kaayo mo, pagkakalapad sa guma mo. Ikaw ang tanan sa kinabuhi ko. Maghahari ka sa kanunay ning kinabuhi ko. Dawata ang mga pagmayang nga alang kanimo. Magpapiling ka sa kanunay ning kasing-kasing ko. Mahimaya ka sa kanunay, O Diyos. Yes, Lord! Daigon ka na mo, O Diyos. Ikaw lamang ang ngayon sa mong mga pagdaig. Daigon, daigon ka, O Diyos makagagahong. Daigon ka, daigon, daigon ka, O Diyos labing gamhanang. Daigon ka, way makalabaw sa kaayo mo, pagkakalapad sa guma mo. Ikaw ang tanan sa kinabuhi ko. Maghahari, maghahari ka sa kanunay ning kinabuhi ko. Dawata ang mga pagbayang nga alang kanimo. Magpapiling ka sa kanunay ning kasing-kasing ko. Mahimaya ka sa kanunay, O Diyos. Yes, Lord! Mahimaya ka, O Diyos, sa among mga tagsa-tagsang kinabuhi. Dalaygon ka. Mahimaya ka. Mahimaya ka. Mahimaya ka. Kanako. Mahimaya ka. Mahimaya ka. Mahimaya ka. Kanako. Maghahari ka sa kanunay ning kinabuhi ko. Dawata ang mga pagbayang nga alang kanimo. Magpapiling ka sa kanunay ning kasing-kasing ko. Mahimaya ka sa kanunay, O Diyos. Maghahari ka sa kanunay ning kinabuhi ko. Dawata ang mga pagbayang nga alang kanimo. Magpapiling ka sa kanunay ning kasing-kasing ko. Mahimaya ka sa kanunay, O Diyos. Mahimaya ka sa kanunay, O Diyos. Mahimaya ka sa kanunay, O Diyos. Lord, mahimaya ka sa kanunay. Dili sa among mga kinabuhi, O Diyos. Daigon ka na mo, Lord. Padayon ka sa pagsimba sa tubig mga Diyos, Ikson! Ali na, daigon tanghari! Ali na, daigon ta ang Diyos nga nagbuhat sa langit kong yuta. Managhugyaw, managsingi
sa tong mga sala. Pagkasimbahon ka, pagkasimbahon ka, dagang Diyos tanang kamot magapakpak, tanang tiil magaambak, o Diyos pagkasimbahon ka, tanang kamot magabayaw, kamot magabayaw, tanang tiil magasayaw. Gunta ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug yuta, managhugyaw, managsinggit, tanang niluwas. O ali na awitan ta ang Diyos nga nagpapasa kong mga sala. Pagkasimbahon, pagkasimbahon ka, tanang kamot magapakpak, tanang tiil magaambak, o Diyos pagkasimbahon ka, tanang kamot magabayaw, tanang tiil magasayaw. Yes, oh God, hallelujah! Exhort atong daigo na itong buhay nga Diyos. Dalay ka, o Diyos. Pagkasimbahon ka, pagkasimbahon ka, tanang kamot magapakpak, tanang tiil magaambak, o Diyos pagkasimbahon ka, tanang kamot magabayaw, tanang tiil magasayaw. Yes, oh God, hallelujah, Ginoo. Ining kabuntagon, Lord God, ining adlaw, Ginoo, ikaw among gidayeg, ikaw among gisimba, o Dios. Sa imong pagkamatinud-anon, Ginoo, sa imong mga katawhan. Yes, oh God, hallelujah. Igsoon, padayon ta sa pagsimba sa tong buhay nga Dios. Halari awiti ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing o gunahuna. Sukad pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-anon. Sa panahon na kami mo sangpit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Sukad pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-anon. Sa panahon na kami mo sangpit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghangyo ko, sumala
pa sa sinugdahanan, ikaw gayon matinud-ano. Sa panahon na kami mo sampit, sa ngalan mo, tunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo, matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, ikutan ko, wala ka na usad, sukat pa kaniya to, ang paglawang ko, ikaw lamang, Jesus. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, ikutan ko, wala ka na usap, sukat pa kaniya to, ang paglawang ko, ikaw lamang, Jesus. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, ikutan ko, wala ka na usap, sukat pa kaniya to, ang paglawang ko, ang paglaong ko, ang paglaong ko, ikaw lamang, Jesus. Imong guni, di ko makabuhi, imong sitsi, imo kong gibalingi, wala ko kabalong ano, na imo man kong giadto, dili gayud ko katuo, nganong gibuhato, bisan tangit sa dalan, napalan mo ako ngalan, itawag mo gayon ako, di man kinahanglan, imong guni, di ko makabuhi, imong sisi, imo kong gipalingi, gibuhat ang tanan, di manuntang kinahanglan, kung mga imong gipalaban, wala ko kabalong ano, na imo man kong giadto, dili gayud ko katuo, nganong gibuhato, bisan kangit sa dalan, napalan mo akong ngalan, itawag mo gayud ako, di man kinahanglan, imong guni, di ko makabuhi, imong sisi, imo kong ipalingi, ibuhat ang tanan,
kamatyan. Mahigugmaon ka, wala na'y lain pa. Salamat o Jesus, gihuman mo ang tanan. Tapos kang alagaran, mga salagi baliran. Bisan dili ang ayan, kapakamatyan. Mahigugmaon ka, wala na'y lain pa. Salamat o Jesus, gihuman mo ang tanan. Gibuhat mo, gihuman mo ang tanan. Di ko makabuhi, imong sisi, imo kong ipalingi. Ibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sisi, imo kong ipalingi. Ibuhat ang tanan alang sa kong kaluwasan. Kung mga imong gipalaban, walay katapusan, walay katapusan. Gibuhat mo ug imong gihuman akong kapakyasan nga imong gipasan. Gipakita mo makaya ang tanan. Hallelujah, Ginoo. Imong gipakita gyud o Lord sa moa, Ginoo, nga kaya ang tanan. Ginoo, salamat Ginoo sa imong pagkamatinud-anon, Ginoo, sa imong mga katauhan. Salamat o Dios sa imong pag-uban, Ginoo, sa matag usa. Salamat Ginoo sa kanunay nimo nga pagkuyog, nga sa kanunay naa ka nag-una kanamo o Dios. Salamat sa imong pagiya. Salamat Ginoo sa 20 ka tuig, Ginoo. Nagpanalangin ka sa imong mga katauhan. Ginoo, tanang mga pagsimba, tanang mga pagdaay, Ginoo, ikaw takos niini o kini tanan na among gihalad lamang diha kanimo. Busa Ginoo, ikaw padayon nga magapamuhat sa matag usa sa among pagpadayon, Ginoo, sa among buluhaton karon. Tanang dugong himaya imo lamang. Ug tanang mga katawan sa Ginoo, mungingon og amen. Amen, may buntag, balik. So okay ra bang tanan? Oh, may naningog. So salamat no.
Una, nita sa atong mga announcement, pero una, salamat sa tanan, una sa Ginoo. Salamat sad sa mga nag-andam no diri sa atong venue karon. So murag nindot na gyud, grabe gyud makita gyud ninyo ang unsa ka matinud-anon ng Ginoo no sa atong lugar. Palang atong pakpakan sa atong buhi nga Dios we. So salamat sa kanang lovely flowers nga nag-donate karon si Kuya Eric Abellana, and sa sunod nga Domingo si Chairman Noel Delinya. Kanya padayon ra gyapon as usual atong mga schedule sa atong buluhaton sa simbahan, na doon na atong mga prayer meeting matag Miyerkules o Sabado sa kadlawon. Unya wala sa tay activity sa mga kabataan no. Kay kanang magpadayon ta sa atong pag-celebrate sa ka 20 years nato. So naray kuan, naray tay kanang pagasaluhan niya diri og mga program nato niyang hapon niya ang Kids Club og everybody's birthday. Unya pudi idungan. Sa sunod sunod semana. Unya wala ang tanang mga activities na to sa youth and kids, so wala sa unya kay natay kuan activities. So wala na ilang announcement ato ta sa sunod nga bahin sa tong programa. Okay, may buntag sa tanan. Ready na ba mo? Ready na mo maminaw sa church history? Paminaw mong tarong kay basig apil ni sa trivia unya. Sige. May buntag no? Praise God for our 20 wonderful, astonishing, sakto ba? Spectacular years walking with the Lord. So nagsugod ta sa May 23. Kisay makatagna? 2004. O, di wap tayo apil ha? It was just like a blink of an eye and boom, here we are 20 years later. Grateful and confident in the commitment of the Lord. We have grown from 13 families. 3C. Nya karon 50 families na ta. Di ba mo magpasalamat ana? With partnership with Quest Cares, PHL, BCC. Ha? Patuon gyud ko gusto nga. Sige. Kanay klaro na? Okay. So, we are known as Bulacau Grace Community Church Incorporated, which is BCCI. Murag mas kuyawan man ko diri oy. Pasensyain na, 100. So, ang atong previous term no is BCBF, which is Bulacau Community Bible Fellowship. Kuyawan gyud da. Murag mo papuli man ko. So, gikan sa atong mga Bible studies, no? Gikan sa BCBF, nahimo natang BGCCI. Nya, napod tayo 160 ka children, no? Which is, ang rising generation nga every Sunday, naikuhan 50 ka next in line youth, and every week, natay 12 ka Bible studies. Gikan sa atong PHL parents. So we have reached our neighboring sitios nga kinsa may taga Yufiba dire. Yufiba, Fatima, Sambag, San Vicente, Sayabok, Cruzan, Laguna, ug ang SLP Malipayon, Sitio Bambo, Sitio Mais, Riverside, Paula Maria, Lapok, si Kuan, Maxi Pino, Paglaom ug ang atoang neighboring city nga Talisay, which is ang Lawaan, Lagtang, ug mao na siya ang sa Talisay, no? So, na-mention na tanan. All these were possible after God handed us the opportunity to our partner in Quest Cares, which is previously known as Intersect Incorporated. So, sila ang provide na to ani, no? Sa atong mga program. Ang atong mga volunteers kay si Shirley Salgo, which is ang atong project coordinator asa man si Ate Shay. Si Winnebel Sarcino, wala.
Si Benjelin, padir na ka mo, kailagin mo ani. Oo. Ang atong caseworker nga si Kuan, Ate Marisa Barnes, ang cashier, si Malu Solinap, atong bookkeeper, si Jerry Salgo, atong PHL chairman, kani si Micah Sarceno, grandson, our youth head teacher, ug si Jacel Ruth Grace Dilinya, atong children head teacher. Si Ate Ange, atong mga teachers, si Kuan Rene Martinez, si Angeline Martinez, Jerly Cristel Salgo, si Chiris Julia Colarte, si Vanessa Gabalio, Jason Salgo, Jemima Barnes, si Panaya Ella Sarcino, Prince Michael Barnes, o si Prince Ulidan, which is ang ato ang mga assistant teacher. Murag ubay-ubay ganida. We have our 3 batches, 11 sa ato ang PHL kids and 3 sa atong staff members, which were given a favor to travel to about 33 states in the US. Muna ang first batch was on July 2016 to June 2017, headed by Micah Sarceno. Atong second batch is ang July 2017 to June 2018, headed by Jerly Cristel Salgo. Third batch, which is on July 2019 to 2002, headed by Vanessa Gabalio. Also, our 11 kids were given college scholarship, no? Natay 11 ka kids nga nahatagan og college scholarship. Andi ay ang ato ang mga pastors, atong board members ug ang workers ako i-mention. Atong former pastors kay si Pastor Armando Navasquez, si Pastor Lito Magsanay, si Pastor Bob Gabalio, si Pastor Terso Abinuha, Pastor Bobong Abalyes, si Pastor Renren Pistanares, dagan naman dito pastor, no? Si Pastor Rolando Siguros, Pastor Julay Nakwa, Emmanuel Dilinya, si Gloria Navasquez Dilinya, si Camilo Colarte, Teresilin Colarte, Zila Navasquez, Marites Navasquez, si Jerry Plando, o si Jinisa Siguros. So mo to siya mga previous nga board members. So in 2015, the Lord has provided the church with a new worker, si Pastor Mike Sarceno, which is ang atong administrative pastor up to the present. Si Pastor Alvin Baay, Pastor Lark Ilosistrimo, si Pastor Roel Alyocod has joined the team as our parents pastor. Napunta si Pastor Herman Joseph, si Pastor Manjo, kita na kainomdoan niya, who became our youth og music pastor. Hapit na gyud. Si Pastor Ray Paderna joined the church as parents pastor on March 16, 2016 up to the present. He was joined by Pastor Rodel Bolotaulo in April 2022 as a youth pastor. This year, we have our new pastor, si Pastor Eliezer Nalang, who joined the roster of the BGCCI family. And of course, our very own weekend student, si Jane Handayan o si Joseph. Sige. So, ang atong ministries is ang couples ministries, ang men's ministries, ang women's ministries, ang young adults, o ang youth fellowship, which is the next in line kids. Children's ministry, Sunday school, DVBS and camps, atong sponsorship programs, o ang parents moral values formation. Napuntay cell groups, Bible studies, o intentional discipleship. O ang lastly, ang community assistance and counseling. So thank God, nahuman na gyud. Wala mo ka pa. So today we are gathered to witness a testimony of God's grace for our 20th journey. One that is full of goodness, faithfulness towards our beloved church and our church family. With humility and joy, we express our heartfelt thanks to all our pastors, board members, church leaders, PHL employees, and volunteers, the music team, youth leaders, church members, and everyone who persevered in serving God in BGCCI. Despite differences and obstacles,
Congratulations, BGCCI family, for celebrating our 20th anniversary. To God be the glory and great things He has done. Thank you. Okay, thank you, Chairman. Sige, sa mga wa pa nakailan, no, mauto ato ang new chairman, si Noel Ray de Linia. So, good morning, everyone. Thank you kaayo, no, nga naamo dinhi sa pag-celebrate sa atong 20th anniversary diri sa BGCCI. Happy kaayo mino, especially nga nakatambong gyud ang ato ang mga parents. Pakpakan nato, no, ang matagusa nga na diri ron. O karon dili nako lang ngayon, I want to call, no, the old and new board members here in front. Kay natay kanang present, no, as kanang sani, thank you sa Ginoo sa iyang faithfulness diri sa BGCCI for 20 years. Okay, old and new board members, come up here in front. Ayun na mo kaulaw, asa na tong old and new board members. Pakpakan na to para di mauwaw. No. No, it is. God brought his people with his strong and mighty hand, took them out of slavery to behold the promised land. Mountains fled before them, and the seas struck and ran, and they saw that he was good. For to his promise, he is with us. He is with us. God is faithful. God is faithful to his own. God has come to free us from the bondage of our sin. Tasting of his kindness, we can go back again. Lead us through the desert to the rivers of his grace. We'll through the storm of faithful to his promise. He
Okay, so thank you no. So mauna to siya ang old and new board members. So may I call on Jerely Cristal for our scripture reading. Lo. Good morning, everyone. So please let us rise as we give reverence to the Word of God, which is found in the book of Psalms, chapter 100, verse 5. Psalms chapter 100, verse 5. It says, "For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations." May the Lord God bless his word. You may now take your seats. Maayong buntag sa tanan. Daghang salamat sa Ginoo. Usa ka dako nga pribilehiyo nga ako ang gisangunan alang sa pag-introduce sa atong speaker karon. Labi na nga dili gyud siya nato permi makita kay he is from Luzon. Ang atong speaker karong buntaga is the eldest in a brood of 4. Happily married to Grisel for 34 years, father of John Joshua and Ruth Eleanor. He's a graduate of EB Theology in Pibias College, Master of Divinity Biblical Studies in Asian Theological Seminary, Master of Theology Old Testament Studies, Asia Graduate School of Theology, and Doctor of Theology in Regent Evangelical College. President, ETCP Luzon till 2022 and current Senior Pastor, Redeemed Christian Fellowship for 38 years and current our beloved AFCP President for 2 years now. Our speaker this morning is no other than Bishop Ariel Cortinas, journalist. Let's welcome. Yan. Daghang salamat, Brother Jerry. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong buntag kay Pastor Mike, kay Reverend Mike Sarceno, at sa lahat ng mga leaders ng inyong church. In the name of our Lord Jesus and in behalf of the Evangelical Free Church of the Philippines, I bring you greetings. Dako ang akong kalipay na anhiyak ko diri sa inyong pagdiriwang celebration ng inyong 20th anniversary. Sabi ko kay Pastor Mike kanina, 20 years na yun. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang. But God has been faithful in all this years sa inyong mga kinabuhi. Okay lang ba sa inyo magtagalog ko ng kaunti? Mas gusto niyo Tagalog o English? Bisaya, gamay lang. Pero I'll try my best. Trying hard ako dito eh. Ang Diyos, ang Ginoo talagang matinud-anon sa inyo. 20 years. Dili lang kayo nagpadayon, nag-grow pa kamo. Ano? Iba kasi yung nagpatuloy lang. Pero yung tinatawag nating maintaining the status quo. But you as a church continued at pagkatapos patuloy na lumalago. In fact, lumalaganap ang kaharian ng Diyos sa kalagitnaan ninyo at sa ating mga paligid. Ano? Pagka na isang simbahan na healthy, kusog at vibrant, maramdaman to sa paligid.
na naa isang grupo o isang komunidad diha ng mga tao na nag-alagad sa Ginoo. Na ako PowerPoint eh. Kiklik ko lang. There. Sorry. And when we experience yung matidud-ano ng Ginoo, dili man natin mapigilan na mag-respond. Ganyan ang atong mga kasing-kasing eh. The moment maramdaman natin na pinag-ukulan tayo ng gugma, pinag-ukulan tayo ng pansin, dili tayo pusong bato eh. Diba? Dili tayo wala tayong kasing-kasing na matigas eh. When we truly feel that we are loved, we respond. And so we felt God's faithfulness, and then we respond using the same faithfulness. Hindi pa perpekto. Pero, narito ang mga tapat habang yung iba na dili matinud-anon, wa na. And so, your theme verse is actually verse 5 of Psalms 100. The foundation of such faithfulness is actually God's goodness and God's love. And because of these two important wings of God, sa usa, goodness, sa usa, gugma, naramdaman ng lahat ng mga saling lahi, all generations, God's faithfulness. So, ngayong adlaw, let me share with you, or let's answer the question, sa unsang paagi gipakita ang pagkamatinuman gikan sa langit ug yuta. When I say langit, of course, that represents God, ano? And when I say earth, yuta, that represents you at saka ako. So, naranasan natin ng todo ang faithfulness ng Ginoo. And so we respond with the same faithfulness. So, how does this goodness and love of God manifested in our lives? So let's check first yung faithfulness gikan sa langit. Ano? And if you have your Bibles with you, turn it with me. Actually sa John chapter 15 verse 1. Si Jesus miingon, ako mao ang tinuod nga paras, ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. When we say God is actually our faithful provider ng atong health, ng ating simbahan, ano ang ating makikita na kanyang ginawa? Ang una, naa siya constant na pagpapalakas, constant na paghatag ng kusog. Kasi sabay-sabay nating basahin, begin. Si Jesus miingon, ako mao ang tinuod nga paras, kamo karon mahinlo na tungod sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Ang usa ka sanga dili makapangunga gawas kon kini mo tapot sa kahoy. Very important. Ako ang puno, kayo ang anang ubas, nilinis ko kayo sa pamamagitan ng akong pulong. And this is what He said. Dili kayo makapamunga kung dili kayo nakakabit sa puno. When I look at you, you are growing, daming ministries. It shows that you are actually connected to the vine. Ang Panginoong Jesus, He gives us His life-giving presence to make us healthy and strong. Pagwa ang presensya ng Ginoo sa ating kalagitnaan, amanghina ta. It is the source of our strength. Dili lang ta niluwas ng Ginoo, sinusustinan niya ang atong mga kinabuhi sa iyang buhay at lakas, kanyang kinabuhi at kusog.
kung naalala ninyo ang Galatia 2:20, ganito ang sinasabi, namatay na akong kasama ni Kristo, pero nabubuhay ako at ang buhay ni Kristo ang pinapamuhay ko. The truth is this, dumadaloy sa atin bilang mga sanga ang sustansya na nagmumula sa Kanya. Kung sumablay tayo at mamuhay ulit para sa sarili na lang, gamit ang ating sariling kusog, ang presensya ng Ginoo at ang Kanyang pulong ang siyang maglinis sa atin para makabalik tayo sa Kaniya. And in fact, this is wonderful. Habang dumarami ang kasalanan, habang dumarami ang sala, doon naman lalong dumarami ang biyaya, ang grasya. Kay Jesus, hindi issue ang dami ng sala. Ang mahalaga, ang dami ng pagrepent, ang dami ng paghingi ng pasaylo. Hindi issue ang pagkadapa, ang stumbling. Ang mahalaga sa Kanya, ang pagpayag natin na tayo ay maibangon niya. Importante ito kaayo. Bukod sa constant na naghatag siya ng kusog, isa pa, constant na nagpag-alaga o constant na pag-atiman. Basahin natin sabay-sabay. Si Jesus miingon, ako mao ang tinuod nga paras, ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Gipulungan niya ang mga sanga nga wala mamunga, o gihunluan niya ang matag sanga nga mamunga aron di kini mamunga og daghan. Very important ito. Sa analogy ng vineyard, ang atong amahan sa langit, ang sabi dito, tagapag-alaga, ang atong tig-atiman. Bago sa akin yung salita na yung tig-atiman. Si Jesus ang puno, siya ang vine, tayo ang mga sanga. You see, dili natin problemahin ang bunga, Kasi ang bunga, natural na lalabas. Basta nakadikit tayo sa atong puno. Okay? So siya bahala sa bunga. Just make sure that you are actually connected to Him. Importante ito kaayo na atong masabot. Wait. Sabi diri, pinuputol niya ang mga sangang hindi namumunga. Now, tayo daw ang mga sanga. Puputulin ta pag dili ta mamunga. May mga kapatiran na nga igsuon, nagiging sagabal sa buhay sa paglago ng iglesia. And sometimes, humahantong pa sila sa pagkasira ng church dahil ayaw nilang magsisi at ayaw nilang magbago. Pagkaganyan ang kalagayan ko bilang part ng sanga at ako ay dili nagbago at ayaw kong humingi ng pasaylo, ang sabi diri, aalisin siya sa kalipunan ng mga anak ng Diyos. Ang halimbawa diri ay si Judas Iscariote. His behavior was not helping the believers. His actions led him away from the church, which eventually saved it from much hurt and pain. Now, dili ang Ginoo ang talagang sumira sa kinabuhi nitong si Judas. At dili rin ang Ginoo ang nag-appoint sa kanya para sa mga behavior niya that led to the betrayal of Jesus. Huwag kayong maniwala na, ba't natin sisihin si Judas? Kung siya ang inappoint ng Diyos na mag-betray. No, he was not appointed to do that. He did it on himself. Siyang gumawa niyan. Alam niyo nangyari sa kanya, he followed Jesus with the expectation na dalhin niya ang kaharian gikan sa langit diri sa yuta. Tapos, he was so impressed. Daming mga himala, daming milagro. Tapos, people are following him. Sa isip niya, ito na. Ito na ang atong Mesiyas na magdala diri ng kaharian ng Ginoo. Tapos bigla, sinabi ng Ginoo, mamatay ko. When he heard that, he was disillusioned. Sabi niya, teka lang. And because of that, ang expectation niya, dili na nasunod
He started devising ways para makapunta siya sa position of power. In that particular time, ang nakita niyang position ng power, yung position ng Sanhedrin. Kaya punta siya diha, sabi niya, benta ko sa inyo 30 piraso ng silver. Akala niya by doing that, he is aligning himself to the power. Yung problema natin, daghanta expectation sa Ginoo. Tapos dili naman nasa liga ng kanyang pulong. Yun problema. You and I have many expectations of God. Tapos pag tiningnan mo naman na ang pulong ng Ginoo, naman dun. Yung mga expectations na yan. Now, ang mangyari, we will be disillusioned. Tapos pag na-disillusion tayo, magalit tayo sa Kanya, and then we will start moving away from Him. And God, by His mercy, mahuman na ako. And God, by His mercy, will allow this experience of being removed from the body of the Lord. Kasi pag manatili siya diha, naku, masaktan man ang community ng believers. His actions led him away from the church, which eventually saved it from much hurt and pain. Namimiss natin yung mga na. Pero baka it is the Lord who took them away, because if they have stayed, baka masaktan ta as a community. Dili ko sinasabing lahat, pero baka ganyan. Minsan naman, hindi ang buong sanga ang may diferensya. Minsan, isang bahagi lang nito ang nakakasira. Kaya yun lang ang kailangang putulin. Dili ang buong sanga, isang portion lang. Dito dumarating sa ating buhay ang mga sakit kaayon na experience para ma-realize natin na mayroong dili tama sa atong kinabuhi. Pag everything is good, everything is fine, we become shallow at times. Naging mababaw ta. Pero sa akong experience, pag nakaranas ta ng pain, ng problem, that's the time we reflect. Yung inyong lawas, tingnan nyo sandali. Huwag nyo baliwalain kung may masakit dire. Yung pain, dili yun ang problema. Because the pain simply is a symptom of something wrong inside. And so, when you experience pain, punta tayo sa doktor para tingnan. I think this should be the attitude of each one of us pagka dumadaan ta sa mga mahihirap na situation sa atong mga kinabuhi. Imbis na mag-rebuild ta, mag-isip tayo na, is there something that you are making me aware that's not right in my life? Minsan ito ang mga problema, sobrang pagdepende sa tao, imbis na sa Ginoo. Minsan sobrang pagdepende sa gamit mo sa trabaho kaysa sa Ginoo. So, what will happen if God wants you to realize that? Na nagdepende ka na ng husto sa tao kaysa sa Ginoo. Nagdepende ka na ng tudo sa imong trabaho kaysa sa Ginoo. Nagdepende ka na ng husto sa inyong, sa inyong talent, sa inyong gadgets kaysa sa Ginoo. What will happen if God wants you to realize that? Ano ang answer? Ayan, gipulungan. Pruning. Okay? Sino sa inyo ang nasasarapan sa pruning? Nindot kaayo, pinuprune ako ng Ginoo. Hello? Pruning is actually not easy. Sometimes, it's very, very difficult, but it is necessary. Pruning is actually God's way of taking away those things in us na dili makatabang, makasama pa.
Butlinto ng Ginoo, gipulungan niya ang mga sanga nga wala mamuha. Gihinluan niya ang matag sanga na mamunga aron kini mamunga og daghan. Halimbawa natin dito si Peter. Ano? Ang laki ng tiwala niya sa sarili. Ano? Sabi niya sa Ginoo, I will die for you. Very, very big words. Sabi ng Ginoo, dili. In fact, you will deny me 3 times. Sabi niyo, no. Laking kumpiyansa sa sarili, dili. I'll die for you. So, pinabayaan siyang mahulog 3 times para mag-gets niya na dapat yung putulin sa pagkatao niya. Ano? Yung sobrang kumpiyansa sa kanyang sarili, kanyang kaugalingon, di ba? That's the time para siya mamunga ng lubos. When he learned his lesson well and he was reinstated by our Lord, ano nangyari sa kanya? He proclaimed the love of Jesus and he became so fruitful na ang unang sermon niya, 3,000 ang convert. You remember that? Ako 3,000 na ako nagbawali, wa pa convert. Siya usa lang 3,000 na. Kasi something happened sa kanyang kinabuhi. God cleansed him, and when he was cleansed, he became fruitful. Sabi diha, gihunluan niya ang matag sanga nga mamunga aron kini mamunga og daghan. Nililinis niya ang bawat sanga para mamunga pa ng husto. Yung mga productive na, lalong hinahasa para mas maging effective pa. Alam niyo gawin ng Ginoo, God will give us more opportunities to hone our gifts and skills and talents to make us more fruitful. Ano? Di ko makalimutan nung nagsimula akong mag-alagad sa Ginoo. I was 16. Graduate ako ng high school. I was elected as a young people president. Tapos, nasa bahay ko, naglimpyo ko, bukas man ang radyo sa DZAS. Yun yung katumbas dito ng DZFE. Pero sa amin, may AM, yung DZAS. Tapos narinig ko ang isang announcement na there will be a 3-day seminar sa PAY, sa Philippine Association of Christian Education, para sa youth ministry. You know, habang naglimpyo ko, sabi ko, sana I can attend that. Kasi dili ko man alam gagawin ko bilang young people president. Sabi ko, I hope I can attend that. The next Sunday, very interesting, nilapitan ako ng aming CE directress at sinabi sa akin, Ariel, na pagdesisyonan ng council na ipadala ka sa training na yon. Wow! All expenses paid. And then that started the series of development in my life from the Lord. Bible College, Master Divinity in Biblical Studies, Master of Theology in Old Testament Studies, Doctorate, all expenses paid. Napunta ako sa maraming mga lugar na natuto ako ng lubos. Why? Tinabangan ako ng Ama para lalo pa akong mamunga. Tinuod dito sa ating lahat, sa tanan. Keep bearing fruits and the Father will make sure we bear more fruits. Alam niyo dito kung ano yung mga fruits? Una, yung fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, gentleness, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Ano? So, pag tayo ay nakakabit sa ating Ginoong si Jesus ang kanyang kinabuhi,
papasok sa aton at pagkatapos lalabas sa ating kaugalingon ang mga bunga ng Espiritu. So, tingnan niyo yung inyong katabi. Bana niyo ba ito? Asawa niyo? Amigo? Higala? Napansin niyo ba na lumabas na sa kanyang kaugalingon ang bunga ng Espiritu? Dati, grabe ang temper niyan. Pag nagalit yan, tatapon lahat ng mga baso. Ngayon, naan na self-control. Hindi na baso itapon, plato na. Doon sa komperensya, sino naka-attend sa komperensya? Diri? Usa lang? Nindot man yung komperensya. Amen, Pastor? Nindot talaga. We planned it, we prayed for it. And then, ako, I envision how to close it. Mag-communion ta. Tapos, after communion, kakantahin natin yung sevenfold amen. Wala naman akong papraktisin. Mahirap man yung pyesa na yun. Papatugtugin ko lang yung acapella. Tapos, yung mga nakakaalam, sasabay na. That's how I envisioned it. And it happened, right, Pastor Mike? Nindot man to, na after the blessing and the benediction, everybody sang the sevenfold amen after the communion. And we went down eating 2 lechon, very, very happy. Sa atong komperensya, bago mag-closing business meeting. Yan pinakamahirap, yung mga business meeting. Kasi parang minsan nawala ang pagkakristohano ng mga tao, kahit mga pastor, pagka-business meeting. So, ayos naman ang lahat hanggang isang pastor na pasaway. Pagkatapos, ay naku, kung ano-ano pinagsasabi doon sa dulo. I was really tempted to respond in the same way. Umupo ako, tapos nag-ampo ko, sabi ko, Ginoo. Narinig ko yung wali ni Pastor Jeff. Ang sabi ni Pastor Jeff, ang ganda eh. Trade your weakness with the strength of God. And trade the strength of God with your weakness. Katapos lang niya ng magwali. So I was so angry, namulan na ako. Kasi dili siya nakinig. Ang linaw naman ang akong eksplanasyon na dili kinalimutan ng ibang mga pastor. Ni-recognize lang muna ang state ng church at saka ang pastor. Unya na ang lahat na way pinastor. Pero ang kulit-kulit. So sabi ko, dili siya nakikinig. What is happening to him? Gusto niya ba magpastar? Hindi ko naintindihan. So I sat there and then I prayed. Sabi, Ginoo, masira to pagka pumatol ko. I prayed and I remembered the wali and I said, Father, I'm trading my weakness to your strength. And so I became calm, did the communion, and it was wonderful. It happened as I envisioned it. We were all blessed. Pagkatapos, sabi sa akin ng mga tao, wow, we appreciate so much na dili mo pinatulan, you've shown. And I said, tabang to ng Ginoo. This is one of the fruit of the Spirit, self-control. Makita natin to pag namunga ta. Ang ikalawang bunga, dadaghan ta, mga tao na makakilala sa Ginoo at mapuno ta. I am imagining baka i-extend pa ito dito later dahil dadami pa kayo ng dadami. So, this is our first lesson for today. Ang pagkamatinud-anon sa langit, gipakita sa kanunay nga pagpalig-on ni Jesus ug sa pag-atiman sa amahan kanato. Mao kini ang hinugdan nga aniya pakita dinhi nagtubo og namunga. This is God's way of expressing His faithfulness to you as a church.
inalagaan niya kayo, pinapalakas niya kayo. Lumabas sa inyong mga kaugalingon ang mga bunga ng Espiritu at dumami ang mga tao na nag-alagad sa Ginoo. Secondly, kung ganyan ka-faithful, matinud-ano ng Ginoo ang langit, paano natin ipakita ang atong faithfulness sa Kanya? Ano? God has shown you so much faithfulness and grace. How will you show your faithfulness to Him? Una, ito na yung tinatawag nating faithfulness gikan sa lupa. Sa yuta. Basahin natin verse 4, begin. Pabilin ka na ako, ug ako magpabilin uban kanimo. Ang usa ka sa nga dili makapanguha, gawas kon kini mo tapot sa kahoy. Sa samang paagi, dili ka mo makapangunga, kung dili ka mo magpabilin ka na ako. So, how do you express your faithfulness to the Lord? Unsa paagi makita ang atong pagkamatinud-anon sa langit, gikan din sa yuta. How do you show your faithfulness to Him? Ang una ito, abide. Ano nga yung sinabi? Magpabilin. That's what it means. Basahin natin sabay-sabay. Ako mao ang punuan sa paras, ug kamo mao ang akong mga sanga. Ang tao nga magpabilin ka nako, ug ako diha kaniya, mamunga og daghan. Kay wala kamoy mahimo kung mahimulag ka kanako. Kung mahimulag kayo, o kamo kanako. Wala kayong magagawa pag hiwalay kayo sa akin. And so, your expression of faithfulness to heaven, as heaven has been faithful to you, is this: you abide in Him. Yung salitang abide, ang ibig nitong sabihin, to remain, to stay. Nilatag ng Ginoo yung prerequisite para sa fruitfulness. Kailangan nating mag-decide maging at home sa Kanyang presensya. Kung papaanong ang presensya niya at home sa atin. Alam niyo naman ibig sabihin ng at home, di ba? Komportable ka mo sa iyang presensya sa inyong mga kinabuhi. Yung mga problema, mga tao gusto na nila pumunta sa langit, di ba? Pero ang langit, di nila isang place. Ang langit ay actually isang persona na nire-representa ang kanyang buong values. Right? The Father, the Son, and the Holy Spirit is heaven. Right? Kaya there is heaven on earth so long as you have in your life the Trinity. Right? So, minsan tinanong ko ang isang tao, gusto mo ba pumunta sa langit? Ang sabi niya sa akin, naaba beer sa langit. Naaba sakla diha. Naaba mga prostitute diri. Sabi ko, ayaw ko. At least honest siya. Dahil kung dili naman natin ni-share ang values ng Ginoo, ma-OP tayo sa langit. Alam niyo ibig sabihin ng OP, di ba? Out of place. Out of place tayo diya. Ayaw natin dun. Because heaven is actually the presence of Jesus. Yun yung sinasabi ng Ginoo. Magpabilin ka mo sa akin, magpabilin ako sa inyo, maging fruitful kayo. Are you at home with the presence of Jesus? O na-OP ka? No. Is He at home in your life? No. Kasi saan ka pumupunta pagka weekdays? Ano pinapanood mo sa sala? Anong mga binabasa mo? Always remember this, kung kasama mo si Jesus, kasama mo siya dyan. Right? So kung nagbabasa ako ng X-rated, lustful novels, nagbabasa din si Jesus niyan. Dahil kasama ko siya eh. Di ba?
then he will feel so uncomfortable. Kaya maramdaman ninyo, pagka uncomfortable ang Ginoo, ang Holy Spirit, guguluhin ta inside. Guguluhin ta at sasabihin sa atin, dili ko nagustuhan ang imong ginagawa. Secondly, avoid. Ano? Basahin natin. Begin. Kay wala kamoy mahimo gawas ka nako, ang dili magpabilin ka nako, sama sa mga sanganga isalibay ug malaya, ug unya tigumon ug itambog ngadto sa kalayo aron ano? Masunog. Ano ibig sabihin nito? You have to avoid fruitlessness. Sabihin nyo sa katabi nyo, God's will for you to be fruitful. It is God's will for you to be fruitful. Sabihin nyo, kabubuto ng Ginoo, maging fruitful ka. Ano? Pag dili ka fruitful, baka sinyalis to na dili ka nakakabit sa kanyang puno. Because when you are there, you are actually fruitful. Ano ba ang nagiging dahilan kung bakit dili ta fruitful? Sala. Kung may sala na nagpatuloy sa atong mga kasing-kasing, that will cause us to be fruitless. And a life that is fruitless is sad. Ang akong papa, ang akong tatay, parang ako, ang galing magsalita, mahusay sa pag-aaral. Kaya lang, taga Leyte, sa Biliran. 16 years old, nag-stow away sa Maynila. Paikot-ikot sa Luneta, natulog sa Quiapo. Until isang adlaw, nakita siya ng isang mayaman. Sabi sa kanya, boy, gusto mo magtrabaho sa akin? Kailangan ko ng gardener. So sabi ng tatay ko, yes ma'am. So sumama siya sa Quezon City. Ang pangalan ng may-ari ay mga Salumbides. Yung mga Salumbides sa Quezon City, yung mga mayayaman yun. So nagtrabaho siyang gardener. Tapos, he was allowed to enter the house. Tapos maya, nakakita siya ng mga 20 pesos sa mga kwarto na nilinis niya. He thought talagang sinasadya. Para, titesting ba kung he is magdanakaw. So kukunin niya ang 20, tapos dadali niya sa amo niya, sir, nakakita ko ng 20. O ma'am, nakakita ko ng 50. And then he was, little by little trusted. Sabi sa kanya ng matanda, I'll send you to school. So pumasok siya ng high school. Natapos niya ang 4th year. Mula 1st year. Nag-uuwi siya ng mga medalya dahil nananalo siya sa mga debate. Tuwang-tuwa ang matanda. Sabi ng matanda, pag-aralin kita sa kolehiyo. Sabi ng tatay ko, yes. Ano gusto mo? Dahil dili man siya Kristuhano, tapos dili man niya ito napag-isipan, sabi niya, gusto ko maging nautical engineer. Sabi ko, bakit yan ang kinuha mo? Sabi ko, dili kami magaling sa math. Magaling kami sa words. Pagka naging numbers na allergic na kami. So, sabi ko, ba't yan ang kinuha mo? Bobo ka naman sa math. Nagmana kami sa iyo eh. Sabi niya, kasi gusto ko sumakay ng barko at magsuroy-suroy. And then, ang nangyari, papasok sa college ng nautical engineering, dili pumasok. Naglaro ng high alay. So when it was discovered na siya ay nagsayang lang ng kwarta at saka ng panahon, nagalit ang kanyang boss at dinala siya sa Riverside Mills Corporation para magtrabaho sa factory. Sabi ko sa tatay, ano ka ba? Binigyan ka ng opportunity to study. Bakit dili ka nag-study? Bakit ka nagbulakbol. Sa amin, bulakbol ang tawag dyan. Sabi niya, kayo, andali nyo kasi sa buhay ninyo. Pagka pumasok kayo, aral kayo. Pag uwi ninyo, aral ulit. Ako, iba. Trabaho ako,
bago pumasok, papasok ako, pag uli, trabaho na naman. Kapoy ko kayo. Kaya, doon sa time ng pag-aaral, doon ko bulakbol. After 20 years, nagtrabaho siya diha, na-meet niya ang nanay ko, pakasal sila, nag-retire siya. Gagalit ako sa tatay ko din. Kasi every evening, uuwi, lasing. Nung naging tatay na ako, naintindihan ko si tatay. Kasi kung ako din nasa kanyang kalagayan, na ako ay magsasalang ng mga tela sa makina, 8 hours, nakalingkod lang. Pagkatapos nung nag-retire siya, pumunta sa motor pool, nagbabaklas ng mga tornilyo. You know? I have nothing against this work so long as it is in line with your gifts and talents. Ang talent niya magbasa, magsulat, magsalita ng maayos. Pagka may eleksyon, tatawagin siya. Siya ang gagawing campaign manager ng mga kandidato. Mas magaling pa siya na magtalumpati kaysa sa mga kandidato. So he was so frustrated. His life was so fruitless. His gifts were wasted. Inom. He left this world half a failure. Sad kaayo to. Sa isang tao na natagaan ng Ginoo ng grabing talento sa isip, grabing talento sa pagsasalita, sa pagsusulat. Sad yun. And God does not want you to experience that. That's why faithfulness must lead you to avoiding fruitlessness. And it's always related to sin. Thirdly, avail. Matapos na ako. Sabay-sabay basahin natin, begin. Kung kamo magpabilin ka na ako, ug ang akong mga pulo magpabilin ka ninyo, ihatag ko kaninyo ang bisan unsa nga inyong pangayo. Ask whatever you wish, and it shall be granted to you. And this is very, very important. If you are faithful to Him, you will avail His promises. That anything you ask shall be given you. Kinahanglan mo ng trabaho, kinahanglan mo ng kauyab, kinahanglan mo ng bata, kinahanglan mo. What do you need? And what do you want? Sabi ng Ginoo, you ask me anything, as in anything, and I will give it to you. Now, may condition to. Ano yung condition niya? Magpabilin ka na ako. At saka sa akong pulong, magpadilin ka ninyo. In other words, dahil nagpabilin ka sa Kanya at saka nagpabilin ka sa Kanyang pulong, lahat ng mga desire ng inyong kasing-kasing, in line na sa Kanya. Yun ang hihingin mo. Dili ako magsabi, Ginoo, bigyan mo nga ako ng 2 babae. Dili ako hihingin yan. Dahil sabi ng Kanyang pulong, faithful lang ta sa usa. Right? Inaanak ko, asawa, gwapa kaayo. Pero yung sala, magbigay sa ako ng mga suggestion, tikman mo man to, tsaka to, at tsaka yun. Di ba sabi, ask whatever you wish, it shall be given you. Ay, dili ko mag-ask niyan. Why? Because nagpabilin man ko sa iyang pulong. And when you abide in His Word, your desires will be transformed in such a way that you will only ask what He will give. Sa atong mga Kristohanon, tinuruan tayo ni Pastor Mike, ang Ginoo mutabag
mo tubag sa atong mga pagampo sa tulong pamamaraan, pinaagi. Pamaagi. Una, ang kanyang tubag, no, wait, and then yes. Right? Tama ba? Tubag man yung no. Tubag man yung wait. Tubag din yung yes. Ano? Na ang mga tao maghingi ng ampo o mag-ampo na ang siguradong sagot ng Ginoo, no na. Like, merong isang nag-text sa akin, Pastor, may prayer request ako eh. Pwede ko bang i-bless yung marriage? Kasi lumapit sa akin eh, pwede ko bang i-bless yung marriage? Dili naman marriage. Ano, yung, kasi bana yung babae, hiwalay man, tas binata yung lalaki. Gusto nila ipabless sa pastor yung kanilang pagsasama. Pwede ko ba gawin yun? Sabi ko, tinatanong mo pa ako, babatukan kita dyan eh. How can you bless it? Sala man to. Adulterous relationship man to. Sabihin mo, you cannot bless it in a loving way. Non-judgmental way. You cannot bless it. So, yung mga nakakonektar sa Ginoo, dili na sila mag-ampo nang alam nilang no ang sagot ng Diyos. Mag-ampo lang ta na ang siguradong sagot ay yes or wait. Ano? Like, alam ko naman yung wait. Like, minsan humingi ako ang isang bata, humingi sa tatay, tay, bigyan mo nga ako ng camera. Sabi ng tatay, okay. And then after 18 years, saka sinabi sa kanya ng tatay, naalala mo, humingi ka sa akin ng camera? Tapos sabi ng bata, oo, dili mo man gihatag. Nagtampo. Tapos nilabasan siya ng napakagandang DSLR. Sabi sa kanya, dili ko man nakalimutan. Kaya lang, gusto ko ibigay sa iyo yung pinaka-best. Kaya mag-wait lang ko. Kasi pag binigay ko to sa iyo, nung bata ka pa, baka dili mo ma-maximize ang gamit at saka dili mo maingatan. Sometimes we pray, Lord, bigay mo po sa akin ang babaeng ito o ang lalaking yun. And please, give me patience in waiting. Answer now. Sabi ng Ginoo, wait lang, bibigyan kita the best. Pag ready ka na, kaya mo na siyang alagaan. I will give it to you. Ask whatever you wish. And last but not the least, accept. Basahin natin. Gihigugma ko kamo, ingon nga ang amahan, nahigugma ka nako. Pabilin sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, ang akong gugma kaninyo magpabilin. Sama kanako, gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Busa nagpabilin ang iyang gugma kanako. One of the ways to be faithful to God is to accept this wonderful truth. Dili ta mga servants, tayo ay mga gugmang anak. No? Yung akong bata, dire-diretso yun sa kwarto. Ano? Minsan dili ko makatok. Kaya lang ilak. Baka mamaya kung ano makita sa loob. Pero dili niya kailangan kumatok. Bakit? Anak ko man yun. We have established a relationship that He can always come to me anytime. Anytime. Accept this. You are children of God. Grabe ang pagmamahal niya sa inyo. And this is actually my challenge as I close. Make sure you define yourself as a child loved by God. Sabihin niyo sa sarili ninyo, gugma ako ng amahan. Sige, sabihin ninyo,
Igugma ako ng Ama. Minamahal ako ng Ama. I am His child. Naalala ko si Janel, sang adlaw, siya sa mall, doon sa may kids section. Tapos naapapadiha, tsaka may isang girl na maliit. Naglaro silang duha. Tapos yung bata, ginagawa niya baras yung balikat ni Papas, nagpaikot-ikot sa leeg. Tapos hinahalikan siya ni Papas, sumisigaw siya ng, tawa siya ng tao. Sabi ni Janelle, tinitigan niya daw, nainggit siya. Kasi yung papa niya, very cold and, affectionate. Habang titingnan niya daw, narinig niya daw ang boses ng Amahan sa langit. Sabi daw sa kanya ng Heavenly Father, I love you more than that. Bigla daw siya napaiyak. Sabi niya, iyak daw siya ng iyak habang nandun siya sa mall. Kasi she was assured that though she missed the love of his earthly father, her heavenly Father is affectionate with her. Itong second lesson natin. Basahin natin. Begin. Kita matinud-anon sa langit kung kita magpabilin uban kaniya. Atong likayan ang pagkahulog sa sala. Igamit nato ang bahandi sa langit ug nagsunod kanya isip timaan sa atong gugma. So, sa inyong 20 years, sa 20 katuig sa kinabuhi ng Bulacau Grace, faithful ang langit kanatong tanan. Atong gamito ng iyang faithfulness nga magmatinud-anon usab dinhi sa yuta. Congratulations. Let me pray for you. Father, bless Bulacau Grace. They have been a blessing to us as a denomination. Make them manifest, Lord, the fruit of the Spirit in their personal lives, and let them grow more as you have actually planned. Thank you so much. May your faithfulness to them become their faithfulness to you. For we pray this in Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor. Hello. Sige, maninog ta maigsoon. Atong i-move forward ang atong mga halad sa Ginoo as we sing this song. Sa paghatag sa ikanapulo
buhaton ta kini, 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 uban sa kalipan. Kapunta, labing amhana na mga Diyos. Salamat Ginoo sa kanunay o pagpadayon nimo nga pagpanalangin sa matag usa. Ania Ginoo among mga halad, among kinigibalik kanimo ug ikaw padayon nga magapanalangin sa imong iglesia. Nga kini Ginoo magamit pa sa mga buluhaton nimo Ginoo. Dalaygon ikaw sa tanan, yung tanan na magipasalamatan ug ipangayo nila lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Hello. Okay, so manglingkod tang tanan sa dili pa ta magtapos, no? Atong i-witness ang presentation sa mga young people nga gitawag natong Next in Line Youth. Atong pakpakan ang Next in Line Youth Generation. Next in line, YPs. Sulod na mo. Next in line. Sulod na mo.